Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po inyong lingkod, Tagapanood TV. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. So ito mga tagapanood, pag-uusapan natin yung ginagawa nilang dagdag na naman po mga tagapanood sa pag-atake at panggigipit kay VP Sara Duterte. Nalaman lang nila at nabanggit lang ni VP Sara na uuwi na siya ng Pilipinas. Ayun na, tinuluyan ng binuwag yung kanyang security group. At base pa dito sa ating gagawa ng reaction video, mukhang makakasuhan pa o mako-court martial yung mga sundalo po o yung security group ni VP Sara Duterte. Si VP Sara i-impeach nila. Ito namang mga security group niya ipapa-court martial. Kaugnay pa rin po ito mga tagapanood sa patuloy nilang paghalungkat doon sa 125 million na confidential fund ni VP Sara, na sinabi niya naman doon ito'y ginamit niya doon sa para maprotektahan yung mga estudyante sa recruiting ng mga kaliwang grupo ng CPP-NPA na yan mga tagapanood, yung Makabayan Blocks na yan na kumakalat sa mga paaralan para mag-recruit ng mga kabataan. Doon nila ginamit yan. So kung ginamit yan doon, yung confidential pa na yan doon, hindi mo pwedeng sabihin kung sino-sino yung mga asset na inutusan mo, ilagay yung totoong pangalan, mababalikan yan doon mga tagapanood na mga iniimbestigahan nila. So dahil confidential yan, makakasuhan din si VP Sara Duterte kung gagawin niya yun. Yun yung pinipilit na netong mga ulupong na ito mga tagapanood. Diba? Sagutin man o hindi ni VP Sara Duterte yun, isa pa rin ang patutunguhan. Kakasuhan at kakasuhan pa rin po nila si VP Sara Duterte. So anong ibig sabihin yun? Panggigipit po yan at pang-iinsulto kay VP Sara Duterte. Binuo nila yung committee na to, yung aywan ko kung ano yung committee niya ni Chua, para lang pabagsakin si VP Sara Duterte. Yan po yung katotohanan dyan mga tagapanood. Hinahabol nila yung 125 million na confidential ni VP Sara Duterte, pero ayaw nilang pag-usapan yung PhilHealth issue na ninakaw na pondo, Blancong Bycam report at marami pang iba. Kaya naman simulan na natin ang ating reaction video sa araw na ito. Nahaharap sa court martial ang mga VP security men, tila isasabay pa sa impeachment trial. Maaari daw humarap sa court martial proceedings ang dating commander at deputy commander ng dissolved Vice Presidential Security and Protection Group dahil sa umano'y pagkakasangkot nila sa pagdisbursing ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Isang dokumentong nakuha ng The Manila Times mula sa mga source sa loob ng opisina ng Provost Marshal General ang nagsabi na ang tanggapan ay gumagawa na ngayon ng fact-finding committee para imbestigahan ang pagkakasangkot ni dating VP SPG Commander Colonel Raymond Dante Lechicha at ng kanyang Deputy Commander, Colonel Dennis Nolasco, sa mga disbursement. Dalawang opisyal ng militar ang nagkumpirma sa pagiging tunay ng dokumento. Ang PMG ay inatasan na magsagawa ng mga investigasyon upang matukoy kung may probable cause para sila ay isailalim sa isang general court-martial na maglilitis sa mga respondent batay sa impormasyon at ebidensyang hawak ng PMG na gaganap bilang prosecutor. Ang kasalukuyang Provost Marshal General ay si Brigadier General Ferdinand Marcelino ng Philippine Marines. Sinabi rin ng walang petsang dokumento na dahil sa epekto ng isyu, nakita ng PMG na angkop at nararapat na imungkahi ang paglikha ng isang komite sa paghahanap ng katotohanan upang mag-imbestiga ang mga opisyal ng paksa. Sinabi rin ng source na sa ilalim ng mga tagubilin mula kay AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr., parehong nasa floating status sina Lechicha at Nolasco dahil sa investigasyon. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government noong November 25, 2024, binanggit sina Lechicha at Nolasco kaugnay ng confidential funds sa dalawang ahensya na pinamumunuan noon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Special Disbursing Officer Gina Acosta ng OVP na 125 million pesos na confidential funds ang naibigay kay Lechicha noong December 20, 2022. Sinabi ni Edward Fajarda, ang dating SDO ng DepEd, na nag-turnover siya ng 37 million pesos kay Nolasco,
na noon ay gumaganap bilang security officer ng DepEd. Parehong sinabi ni na Acosta at Fajarda na sina Lechicha at Nolasco, ayon sa pagkakabanggit, ang namamahala sa mga alokasyon. Samantala, sinabi ng source ng AFP na hindi pa aktibo ang Armed Forces of the Philippines Security and Protection Group, dahil kasama pa rin sa inilathala na utos na naglipat ng mga opisyal at enlisted personnel ng binuwag na VP-SPG mula sa Presidential Security Command patungo sa AFP General Headquarters at Headquarters Service Command si Lechicha. Binuwag ang VP-SPG noong ika-6 ng Pebrero at nakatakdang palitan ng ASPG, na siyang naatasang magbigay ng proteksyon at seguridad hindi lamang sa Vice-Presidente kundi pati na rin sa iba pang VIP na inaprubahan ng Defense Department. Dagdag pa ng source, naghihintay sila ngayon ng kautusan kung sino ang magiging bagong commander ng ASPG. Makikita rito na ang dami ng nadadamay sa hinahabol ng HOR na 125 million pesos na CIF ng VP at DepEd. Pero sa issue ng PhilHealth Fund, blanco sa BICAM report, pagbenta ng gold bars, flood control projects, buwan-buwan na pangungutang ni Marcos at iba pa ay wala silang hinahabol kahit isang tao. Ang Good Governance Committee ba ni Joel Chua ay ginawa para habulin lang ang mga Duterte at protektahan ang mga mas malalaking magnakaw sa kaban ng bayan. Ayon nga sa komento ni Old School Pinoy ay, "What? Grabe ang Good Governance Committee ni Chihuahua, ibang klase ang trip." Kaya ang mga bayaning men in uniform di na alam ang gagawin kung bayan ba o sarili. Yung video na to mga tagapanood, galing po to sa channel ni Showbiz Chikadoro. Bisitahin po yung channel niya at paki-subscribe din mga tagapanood. Hindi na talaga alam ng mga men in uniform ngayon kung saan po sila lulugar. Dahil kahit alam po nila na mali yung pinagagawa sa kanila, komot mabababa po yung rango nila at yung desisyon ay manggagaling sa nakatataas, wala po silang magawa. Pikit mata nilang susundin yan. Dahil po nasa duty sila, nasa line of duty sila mga tagapanood, kaya susunod po yan sila sa nakakataas sa kanila kahit alam na po nila na mali po yun. Pero sa akin, maling-mali din po yun na bakit mo susundin yung isang utos na alam mo namang maling-mali. Hindi po ba mga tagapanood? Ito naman si Chua, good governance daw. Pero yung ginigipit, isang tao lang. Yung kalaban ng administrasyon lang. Di ba? Ang daming mga kurap sa paligid niya, maski sarili niya kurap eh. Ayaw niyang imbestigahan. Yung malaking pondong nawawala, bilyon-bilyon, ayaw nilang pag-usapan. Mas gusto nilang pag-usapan yung 125 million ni VP Sara na ginamit para mahuli lalo yung mga makakaliwang grupo. Yung mga kongresista na simple lang noon, tapos nagpe-flex ng mamahaling relo nila at sasakyan, bag. Hindi pinag-uusapan, hindi iniimbestigahan. Yung pupuna sa mga taong yun na sinasabi kung nagtatanong kung saan ang galing yung pera pinambili nila ng mga mamahaling gamit nila, ipapatawag sa kongreso, sasabihan na fake news. Saan tayo lulugar na ito mga tagapanood? Bakit nila pinagtatakpan yung katotohanan? Bakit sila nagbubulag-bulagan doon sa katotohanan tapos tatawagin nilang sarili nila good governance? Kung good governance sila, dapat walang pinipili. Lahat bubuksan. Confidential pa ng presidente, vice presidente, senator, down sa congressman. Diba? Lahat buksan nila. Basta national elect official, buksan po nila. Mga tagapanood, isama na rin nila yung mga general. O lahat ng sangay ng gobyerno, isama na nila. Kung good governance sila, wala silang itinatago. Ang kaso, ang gusto lang nilang pabagsakin at pahirapan yung mga Duterte, di ba? Kitang-kita naman po sa ginagawa nila mga tagapanood, wala silang bukang bibig kundi Duterte. Sila, ano sila, malilinis? Sobrang linis ba sila? Nanganghel ba sila mga tagapanood? Naku po, tapusin na natin ito mga tagapanood, baka kung ano pa masabi ko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. Duterte pa rin, hindi nila matatalo yan hanggang dulo. Duterte tayo.